Kabunyag mo, walay bunyag, bautismo, kay gikan ka na sa pulong nga, sa Grego nga pulong baptisma, sa ang iyang verbo nga bapto, nagkahulugan, og itoslob. Motong gipakita ang Giniso sa mga pananglitan, katong pagtuslob sa iya ni Juan dito sa suba sa Jordan. So, nganong nag-Romano Katoliko man nga? Dili man sila Romano Katoliko si Ginisus. Salamat, Brad. Kaya may na pangutan na ha. May na pangutan ha. Oh, ay siyang talikod ka. Well, akong ingon ninyo nga ayaw kong tuho kung matubag ko karon, pangutan na rin ba niya asa mabasa sa Biblia nga Romano Katoliko. Kana sa buhat 13:23, buhat 11:23, ang atong Ginoo mitawag ni San Pablo, doon ako isugo nimo. Ningon ni San Pablo, unsa may imong sugo nako Ginoo? Maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem. Maingon nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem. Muadto ka sa Roma. Pagkato ni San Pablo sa Roma, naibuong siya. Kayang nasaksiyan ang labing grabe sa tanang patay. Ang tanan nga mutuo ni Kristo, patay gyud. Nya atong panahon na ang mga Kristiyanos dito nga nakabig gikan sa pagkapagano, nakabig na pagka-Kristiyanos, dito magpuyo sa Roma. Kunya, katong mga Kristiyanos dito, isu kayo, dili isu ka dito. Andam sila pagpagkamatay tungod sa ngalan ni Kristo. Not thousands, millions killed by Nero. Kunya, sa ipong San Pablo, muna, nilitok na San Pablo nga sa taga-Roma. Oh. Nasa Day, gatambing ng mga bata, tanon. Sige lang. Oh. Roma 1, Sai City. Diego San Pablo, kamong taga-Roma, pinangga sa Diyos. Pinili sa Diyos. Hinigugma sa Diyos. Ang inyong pagtuong na taga-Roma, ipakailap sa tibuok kalibutan. Subo na. Nakato na yung mga Kristiyanos dito, kaya pamatay dito sa Roma, dahil sa Diyos. Nga ilang pagtuo nga si Kristo manluluwas, ilang ipakamat yan. Kaya doon na may pruhiba nga si Kristo manluluwas. Ngayon siya, ako ang ipadaha sa akong amahan. Dili ron pagsilot sa mga tao, kundi pagluwas sa mga tao. O ang pruhiba sa pulong ni Kristo, ang milagro. Ang tao masakit niya, hikapon mayo, buta magkakita. Isa na sa lahong mahilo. So nito sila. Ya, kay panikingnan mo na itong taga-Roma. So nag-ingon ha, dili niya ako, ha, paglikoy-likoy. Ngayon basahon nato naman. Oh, kamong taga-Roma, pinili sa Diyos, hinigugma sa Diyos, ang iyong pagtuong taga-Roma, ipakailap sa tibuok kalibutan. Busa, kinang namisgutan na yung Roma. Pero wa man na gamita ang Roma, ingon nga kana. Mao nga itong gabayan sa kaluwasan. Ang pagtuos taga-Roma nga ito ni Jesus, may sundo na to. Isgutan lang na siya, tungod kay tunay panigingnan. Dong, ano siya, inisulti ko mata. Unya na lang doon natin ayuhon niya. So, kadawang pagkutana sa itong pinagngahigala. Ayan, kaduhan na ni. Kaduhang yugto. So, natubag na to. Ngayon pangutana. Naas Biblia. Ang inyong pagtuo nga taga-Roma. Primero, kamong taga-Roma nga nahimong kinapig sa Kristyanidad. Pinangga sa Diyos. Pinili sa Diyos. Ang inyong pagtuo nga taga-Roma, ipakailap sa tibuok kalibutan. So, kung ang mga Katoliko maghisgot sa Roma, wala magpasabot sa ngalan nga Roma, kundi sa gahom ni Kristo nga nakahimo pagkabig sa milyon sa dili thousand. Iyang ipamatay. Yun sa pagpatay, putla sa liog, gidunggab, pakaos liyon, gisunog. Way tao nga magahimo na kung dili na gitaas Ginoo. Salamat. Salamat sa imong tubag. Dahil mo gingon katong immersion. O immersion.
Nasa Biblia. O isa humuhung dia kay daghang na preso na humuhung dia na. Unya na lang kay total magkapagutan na magkapagutan na sa sbra. Oh. Oh, kadto iso na talaga dong. Aron maga kini di atong programa dire isipya ni sa DYHP RMN Tatak Cebu. Madugog ni Southern Luzon, Tibok Mindanao, Tibok Visayan, o mulagpas ba laing nasod tungod sa digital. Muna nga ayaw mo kaulaw, ayaw mo kahadlo kay magsuon na mata. Kana kung mga tao mag-away nga magsuon, okay. Mga igsoon mayong gabi, niya kita sa atong tulamanon, payagan sa kamatuuran, DYHP RMN Tatak Cebu. Niya kita sa Plaza Independencia, aron pagbinaluay sa mga matahom ug manindot nga pulong gikan sa balaang kasulatan alang kanato mao ni atong giya tungod kay kini pulong sa Dios. Salmo 107:50, Salmo 7 versikulo 20 nagingon, akong ipadala akong mga pulong kay king akong mga pulong makaluwas ug dili makaluwas makaayo sa inyong mga sakit. Usa kitang mga matuo ni Kristo mosalig ta sa pulong sa Dios kay dili ni masayo. Doon na ba'y bunyag nga wa dito sa dagat, wa dito sa pa? Doon na. Asa man na ito mabasa? Naa sa buhat sa mga apostoles. Kapitulo 15, 16, nga sunahan. Si Saulo, katong nabutan na siya, kay iyagi bugal-bugalan ng atong Ginoo, giduaw ni sosa sa mga Kristiyanos. O ningon, Saulo, karon ang imungaan, si Pablo, kay gitawag kas Ginoo. O karon dawata si Kristo. Siya ako nang gidawat. Nakasa ako. O karon bunyagan ko ikaw. O gibunyagan siya suod sa balay. Naas Biblia. Nakaroon kay suod mas balay. Asa man nato ito sulog na. Wa may swimming pool dito suod sa balay. Kaya di mo to dato ang balay. Wa masalamatog dagat. Masalamatog sapa. Sa to pa doon ay bunyag. Nga dili itos mo sa dagat. Itos sumabas sa pa. Kung dili mao ang pagbisibis. Asa mabasa na sa Ezekiel 26, 27 nga mo bisibis ang Dios sa tubig alang sa kahinluan nato. So di modo na pangutana nga doon na ba'y bunyag nga dili immersion, doon na ang bunyag na Saulo nga nahimong San Pablo dito rasod sa balay. Busa ang bunyag iyang nadawat bisibis o pagbubo sa tubig. Okay. Ato sa pasalamatan, Brother Sok, ang DYHP nga niya karon nihatag usa ka oras pagsangyaw sa pagtuong Katoliko. Niya pasalamat sa atong station manager Attorney Rupil Fernandez Banyok nga mihatag nining usa ka oras. So atong ibalik ang pangutana ni balik last nga pangutana ni Brother Carlos Medilo. Salamat mga amigo, amiga, mga higala. Kini nga akong pangutana murag matingala sa mo murag bago ni sa inyo. Ako uyon man ko sa Obama nga pamulong ni kan pero kay imo man ang tubag mo siguro na imong nahibawan na inyong nahibawan pero ang uban dili ko mo yun pero dili na lang ko magiglantugi umutana na lang ko ang pananglitan si Apostol Pablo, gimensyon ninyo nga mo'y gisugo ni Ginesus mo itong Roma sa mga hintil. Huwag kayo mabasa sa nga si Apostol Pedro mo'y gisugo nga mo itong Roma. Nga naman nga si Pedro may nahimong papa, muli pangutana ha, nga naman may gihim, si Apostol Pedro may gihimong papa dito sa Roma, nga wala ito siya suguan ni Ginesus. Asa man po mabasa sa Biblia kung gisugo. Kaya kung na ay mabasa sa Biblia nga si Pedro, Apostol Pedro, ngadtog Roma,
ano di man nato tuuhan o dawaton. Pero kay wa 38 ka tuig naman ko karon sige basa wa ko kabasa nga si Apostol Pedro na ngadtong Roma. Kundi nga ano gihimo mangwan. Papa, nga unta si Apostol Pablo mo gihimo papa kasi naunang kwan. So asa karon ang teksto pamatuod. Kaya ron kitang kaming tanan diri mutuo nga tinuod na inyong pamulong. Salamat Brad Carlos. Salamat Brad Carlos. May kayo pagutana. Ang pagutana mao nga si San Pedro nahiadto ba sa Roma? Nakaadto. Ano nakaadto? Kaya dito mo ka siya patya. Kibitay siya nga til bandila niyang usubos. Ilansang sa cross. Okay. Tuwagot ta ka sa Biblia. Nasa 1 Pedro 5:13. Okay. May nawa, ay sa pagsalga niya, nangumusta ako kaninyo, kami dinis sa Babylonia. Nakiskot San Pablo nga, he was in Babylon. Yan nangusta siya sa mga ubang mga Kristiyanos. Now, what is Babylon? Babylon, ang Babylonia, dugay nang nalubong. Wa na Babylonia. Pero ang hingan lang Babylonia, sumala sa Biblia, ang Roma. Tungod sa kahugawan sa mga pagano. Tungod sa pagpangluto sa mga Kristiyano, gipamatay sa mga pagano dito sa Roma. Muna yan lang na siya Babylonia ni San Pablo. Musta siya ba? Nagpasabot nga, musta ko kaniyo dinhi sa Babylonia. Saan ang Babylonia? Tukay namang nalubong Babylonia. That is Rome. Na nasa Biblia, nasa Pinadaya 17. So mo na nga ingon kang wa makadto sa Roma si San Pablo, dito kani patya. Sa iba patyon dito, wa pa siya dito. O kay wa na nimo mahusay ang buong Babylonia. Karon nagpahusay matana, nakada na Babylonia, dugay na nalubong wa na Babylonia nga mapa. Kundili mao ang Roma. Tungod sa kangilat sa Roma kaniadto nga nagmando si Caesar, patay ang matuo ni Kristo. Mo na ito ba nasa Biblia? Pwede ang putana. Saban. Katong Santo Papa nga may Santo Papa. Kana, may na po na ha. Unsa may kahulugan nga sa Pedro gitawag og Santo Papa. San Mateo 16:17. Nganingon ng Ginoo ngadto 19. Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa langit. Unsa gani imong gapuson sa yuta maginapo sa yuta. Unsa ba gani gapuson buharan nimo sa yuta hinubaran sa langit. Now, kihatagan magyawi. Isa may mahitabo kung usa ka tagag yawi. Sumala sa Biblia ha. Dili sumala ni Sok. Naa sa Isaias 22, versikulo 21 ngatos 22. Balik ko Isaias 22, versikulo 21, 22. Unsa may mahitabo kung ang tao tagag yawi. Ningon si Isaias, ang tao nga tagag yawi mahimong pangulo sa iglesia diha sa Jerusalem. Ang tao nga tagag yawi paganganlag amahan. Sige, paganganlag amahan. Yaon sa manang amahan sa English, Father, sa amahan. Sa Italy, Papa. So, tawag og Papa or Father, ang hatagan og yawi sa Ginoo. Basta hatagan nga yawi, matod pa ni Isaias, kung makako man di man makako si Isaias kay propeta ba na. Kung makadawat og yawi ang tao, paganganlag amahan. Paganganlan og pangulo sa iglesia dito sa Jerusalem. Busa, doon ay mabasa. Nga San Pedro, tungod kadawat og yawi, paganganlan sa siyang Papa. Sa ng Papa, amahan. Kanya, pagkamatay niya, doon na din ni Puli. Nga mo Silinos. Okay. Mo na ito bags pangutana. Katong primero pahayag na ko, naagay mabasa sa Biblia. Okay. Yes. Mao kato salamat sa tubag ni Brother Sok niya may lain mangutana nagpaila lang siya nga si Dakay so atong paminahon. Mayong gabi, Bradsok. Mayong gabi natong tanan diri. Atong listener natong diri naminaw diri. Naamtay nagkatigo man tari kay uwan man. So ato sa ning niya nga ay mos lag gamay ba mangutana. Di ato to kapasumpay migo kuan Bradsok. Kanang gisgutan bangingon dina nga ang ginapos ni Siyota, ginapos nga to sa langit. Ang gidili din sa Siyota, gidili nga to sa langit. So si Pedro ang gipaabtan ana. Siya mo'y gipaabtan yun ni Kristo ana. Na Pedro kung sa imong gidili dire, gidili mo sa nga to sa langit.
Kung ginapos diri sa yuta, ginapos sa didto. So karon Brad Chok, kanang siya may una gyud yung papa. Ila ko mosopa kani kinamatay history mabasahan na ni. Siya may unang papa unsa may mensahe di ay ni Pedro sa atong mga kaigsuonan nga Katoliko. May mensahe ba si Pedro pagpahibalo nga unsay gidili ni Pedro hinisyota mo say gidili dos langit. So ginapos di siyota, ginapos sa langit. Unsa may gimensahe ni Pedro sa atong mga kaigsuonan Katoliko, unsay gidili ni Pedro. Nasayod ba ta ni Brad Chok kung unsay gidili ni Pedro sa atong mga kaigsuonan itong mga Katoliko? Salamat kayo. Kini bitaw ang pagkasabihan ni San Pedro. Kung ato ning literalon sa pagsabot, iso kay San Pedro. Kay mugapos diri, kisay kapusan niya, ginapos na sa langit. Kisay ubaran niya, ubaran sa langit. Dili na literal. Otoridad na, kagahuman. Asa mabasa, nasa San Juan 20, versikulo 21, 22, 23. Gitigom ni Jesus sa mga apostoles. Kunya, mihuyop si Jesus kanila, dawatang Espiritu Santo. O bisag kinsang sala nga inyong pasayloon, na pasaylo na sa langit. O bisag kinsang sala nga pinugnan ninyo, mapinugnan sa langit. Mo na meaning, otoridad. Nga sa ito pa San Pedro, may gahom. Naghihatas Ginoo nga kuno na isa ka tawo nga naghinulsol nagpasol yan apit na ka maghikog yan ko San Pedro ayaw paghikog kay imo mga sala mo inahatan nimo kabugat hinulsol tagan tagagahom pagpasaylo magaani ang buot pero doon na tao nga mo supil-supil gyud ka tuo ni Pedro mananap nga kaya di mimito nimo o ningon sa San Pedro karon hatagan taga sa akong hukom nga ang imong gihimo nga pagpasipala dinis kalibutan silutan sa kadustahan. So, mo na, dili na literal nga gapos ba, kundi usa ka gahom nga gihatag ni Kristo sa mga apostoles. Si Pedro apostol ba, gitagan niya gahom. Nakay follow up brother. Sa dili pa nya pa sa ilain nga mangutana nga Brad. Isay ang ano to Brad? Manuel. May gabi kanyo na tanan, Brad. Ako pungutana, Brad. Asa na tumabasa sa Biblia, Brad, nga ang tinuod nga reliyon nga gitukod ni Kristo sumala sa Biblia. Kana ra ba taga-salam? Asa mabasa sa Biblia nga atong Ginoo si Kristo nagtukod og relihiyon. Na, usa may kahulugan sa relihiyon. Relihiyon mao ang kaugdahan nga gikan sa Dios aron sa pagtudlo kanato sa husto nga dalan pinaagi kaniya ug sa iyang mga kauban kay sa may kauban ni Kristo mga apostoles busa ang relihiyon magaluwas asa mabasa Santiago 1:26 27 nagingon ang libro ng Santiago nagingon nga ang relihiyon diba minawa ang relihiyon nga makapahimuot sa Dios mao ang taong nagpuyo sa buutan nga kinabuhi o sa katawo nga matinabangon sa makabos. Sa kataong nagpuyo sa buutan nga kinabuhi, mao ni ang relihiyon nga makaluwas. Yakin sa may makapabuutan nato, ang Dios. Pero dunay mga tao nga naa sa relihiyon nga mo'y muhatag nato pahayag. Naa sa buhat 13:27. Kasi pong San Pablo, kita nga mga apostoles, gipili sa Dios. Gihatagan tagahom sa Dios sa pagsangyaw sa may balita. Ug nahimo tang kahimanan sa kaluwasan kanila nga tuwa sa gawas. Ug kita mao suga alang kanila nga tuwa sa kangitngit. Kinsa di ay mga apostoles? Tikom sa mga apostoles. Gihatagan gahom nga sila makahatag og mensahe sa kaluwasan. Kay gitudluan sila ni Kristo. Gisuko sila ni Kristo kay usab to pangutana kanina. Na sa San Mateo 28:18-19 ningon si Kristo sa apostoles panglakaw kamo sa tibuok kalibutan isangyaw ang may balita itudlo ang mga pulong nga akong gisulti ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak Espiritu Santo naay gisugo ni Kristo panglakaw kamo sa tibuok kalibutan tudloi sila ug ang mapatuo kaninyo maluwas kanang reliyon practice na itong kinabuhi pero ang kahulugan sa reliyon, mao sad ang simbahan.
Mana, sa may mong relihiyon dong. Yung kanon, born again ko siya. Kung sa may mong relihiyon dong, katoliko ko siya. Pundok naman na. Pero actually, the essence of religion is the teaching of Christ taught by the church. Itudlo sa simbahan. Mo na relihiyon. Busa doon na relihiyon makaluwas. Nga nung ningon mo Santiago, 1:26. Siya pong ni Santiago, doon na relihiyon nga makapahimuot sa Diyos. Kapahimuot ganun, makaluwas. Sikin sa man tawhana. Kung kanang tawhana, buutan, maglikay sa sala. Kanang tawhana, matinabangon sa kabus, maluluyon, kanang iyang relihiyon, makaluwas. Muna, so doon na pundok, nga gitukod ni Kristo, nga muagak na to, ano mahimot ang buutan. Okay, muna ito bags pagkutana. Ang iya pang doon na kay sa Biblia mabasa na ito po si Kristo nga relihiyon. Oh yes. Indicating, katawag isulti, that is indicating that Christ has a religion. Kanino ba siya? Ikaw, Pedro. Ibabaw ning bato, tukuron ko ang akong iglesia. Ang iglesia, relihiyon man na. Pero kanang mong iglesia nga pundok, doon ay essence, doon ay lintunganay. Sa may lintunganay, ang mga pagtudlo sa maayo, kung sa dautan, sa ngilan. Muna nga, doon ay relihiyon na magaluwas. Santiago 1:26. Okay, dong, brother. Sige doon na nila imong tana. Ako lang, gusto klaro ko ng dadsok sa mga Catholic faith defender na mangutana lang ko, kining langit o giharian sa Ginoo, literal ba ni nga lugar o dapit nga pinuyanan sa Dios ug maoy puyanan sa mga maluwas? Mo na ako pumunta, literal ba ni siya o dili? Kaya iyang ang sabot sa mga Catholic defender, literal man. Kanang pong langit, duha na kakahimtang. Ang sa pasumbingan. Kanang ganingon ni Hesus Kristo, nakita mo sa langit, ngadto mo didto nga ri, sultihan ta mo ang langit naa sa inyong kasing-kasing. Sa may buot sa butana, kanang atong pagpuyo sa buutan nga kinabuhi, ha? Nga atong kinabuhi nga maglikay ta sa sala, dili ta maldito, nga makakita ang mga tao na ito, nagpinuutan kami kung sunod kito ni Kristo na, pero maghagis ta. Ako, katoliko ko, pati din sa buhay sa, ngayon na mga tao, hindi na ako magkatoliko, nilara na yung katoliko, bangis ba kayo? Wala. So, mga dunay kahulugas sa langit, nga pasumbingay. Nanas Lucas 17:21, mangita mo sa langit, tuwa dito, diya diri, sultihan mo na yung Ginoo, ang langit na sa inyong kasing-kasing. Sa ito, pagkumbuutan ka. Pero, sa may pong, sa itong pagkampo, sa ama namo, naman na sa San Mateo 6, ama namo na ka sa langit, pagadaygon ng imong ngalan. Matuman yung pagbuot din ni Siyota, maingon sa langit. Sa ito, pagkanang langita, literal na. Kamatay na ito, ang atong kalakon buutan, papuyon si Ginoo niya. Muna yung mabasa na ito sa Biblia na sa San Mateo 15:41. Ang mga buutan matarong na asto, ala, dawatan ninyo, magpuyo mo sa langit ang kinabuhing mulay katapusan. Literal na na. Pauli naman gato. Okay. So muna, unsay langit, ang una, pasumpingay. Ikaduha, literal yun nga doon ay langit. Ang Ginoo nagpuyo dito sa langit. Mas Biblia. Okay. Takirong. So, pwede pasumbingay, pwede literal. Karon ang pangutanan ako ikaduha, kung literal na siya, aritas literal, unsa may kinutuban, ining dapit nga gitawag og langit, nga gikahimutangan sa Ginoo, o nahimutang mangge ining Ginoo, ining dapita, nga giingon nako, pangutanan ako nga unsa mang kinutuban sa iyang kining dapita, dili ba ni mo sumpake sa iyang kinaiya nga naa siya sa tanang dapit. Kung moingon tag ang Ginoo naa sa langit. Meaning to say, imong gilimit, atong gilimit ang iyang pag lungtad diha ra nga dapita ug wala sa gawa sa langit. So mga kosmong gadya kay karon asa may limit sa dapit sa langit o naamang ang Ginoo sigon sa pangadyon nga
ang Ginoo man naa ka sa langit, dili ba nimo sumpati sa iyang kinaiya nga siya naa sa tanang dapit? Kay giingon man naa siya sa langit. Pero wala i-mention nga naa siya sa ubang dapit. So therefore, gilimit niya diha. May ni mao pangutana. Ang gipasabot dinhi ang kinaiya sa Dios ug ang kahimtang sa langit. Kanang kinaiya sa Dios everywhere man na. Omnipresent everywhere. Ha? Muna si Kristo nga gikas langit manaog diri yung balik sa langit. So he is not limited to stay on earth. Kay siya Dios man. Ang Dios na basta nang dapit. Nasa Mateo Jeremias 23:24. God is everywhere. Okay. Pero nagisgot ta og ganti. Masama ng ganti mao na pagpupuyo nato sa kahimtang nga di na tama matiguang, di na ta masakit, di na ta kasa, magpuyo ta sa kalipay walay katapusan. Dapit gyud siya. Nga mao na ang gipuyan sa mga anghel o gipuyan sa Dios, naglingkod siya sa trono dito sa langit. Pero dili nato malimit ang Ginoo nga kutob ra diha. May mong wato sa laing dapit because God is everywhere. Pero doon na ba'y langit nga dapit? Yes. Doon na ba'y langit nga pasumbingay? Yes. Kat pag-ingon ni Kristo, ang langit, nakita ka dito na diha, nara si mo kasi-kasi. Pero pag abot sa gantin, ingong Ginoo, kamo nga naas too, pangadto kamo sa langit. Tuwa dito ang kinabuhing walay katapusan. Tuwa dito sa ito panagyod. O, muna itubag. Nga dili nato i-limit ang nature of being God. Kay ang Diyos may mo to ang langit, may mong wanin nato, we everywhere. Pero ang langit, dapit yun na, gagitagandas Ginoo nga ganti. Asa mabasa? Isaias 46:7. Isaias 43:7. Ang sabi kong Ginoo, wa nako buhata ang tao para sa laing dapit. Ako nag-andam sa langit, nga mo'y akong giandam alang niya itong magpuyo sa kamataron. Yung andaman kitag langit. Nga magpuyo, puyan gina nato. So, pero siya, adili na ito malimit ka kutob ng langit, manaasas ng dapit. Kay God is everywhere. Mateo 23:24. Okay, muna ito ba? Awa man mo ma-mention ang kabahin sa kong pangutana. Ang ako usa sa tipik sa kong pangutana ay unsa may kinutuban ining giingon nga nato nga langit, dapit nga langit. O kanang siya ang Dios kay everywhere man, pero nag-ingon ta nga naasad siya sa langit, pero wala man mag-mention nga wala naa siya gawa sa langit. Kay pinaagi sa mag-mention nga naa siya sa langit, that necessarily it follows na wala siya gawa sa langit. Kay ang gi-mention langit raman, what is not included is excluded. So mao na Bradshaw. Salamat kayo, pero ang imong pangutana nakuha nako nga unsa may kinutuban sa kahimtang sa langit nga mo'y puyan nato. Way kinutuban. Di ka mingon nga trillion of years you will be in heaven after that stop. No, that's forever. Usa ka dapit nga matahom, di ta matiguang, di ta masakit, di ta makasa, magpuyo ta hangtod sa walay katapusan. Nanas pinadayag 20 psychologies. O mo na nga ang Diyos nga itong gituan, dili na nato malimit niya sa langit because He is everywhere. Dili naman siya, na may tuo niya, omniscient, hibaw sa tanan. Omnipresent na sa tanan. So, mo na nga, ang Diyos sa iyang pagkasiya, nanas tanang dapit. Dili malimit na ito ni kalimutan nagmuhan siya. Dili sama ni Kristo. Nga, si Kristo siyang pagka-Diyos, nasa sa tanang dapit. Pero siyang pagkatao, may puyo siya nga makita na ito. Okay. Alright. So mao tong pangutanan ni brother ang iyang tinuhuan pray for all. So niaman sa ilain nga mangutana siya si Dudong Baylon ang mangutana. So minota. Akong pangutana Bradshaw. Dagan man kayo nag-claim nga gingon nga ang Roman Catholic Church gitukod ni Jesucristo. Akong pangutana, kinsang tawana ang nagsulti o naka-witness nga si Jesucristo nagtukod og Roman Catholic Church. Kana mo kung pagdahasag sa ngalan nga Roman, specifically that is stating a nation. Rome is a nation.
Pero dili man na mo gitudlo sa simbahan. Ang gitudlo sa simbahan nga kadtong mga Kristiyanos nga dito sa Roma giihaw, gipatay. Kini sila mga higugmao ni Kristo. Ang uban giputlas liog, ang uban gipakaos liog, ang uban gisunog. So mao ni ang mga Christian believers during the time of Christ. Mao na nga dito sa Roma may tabo. Dili sabton nga ang Roma atong gipadak-an sa iyang pagkasiyap. Kundi gipadak-an ang Roma tungod kay kini nahimong instrumento sa mga martyrs. Kisa usang ng martyrs giihaw tungod sa ilang paghigugma sa Ginoo. Munang inyong pagtuo, tanawa ang inyong pagtuo nga taga Roma. Pakailaps ti mo kalibutan. Ang pinyang pagtuo, dili kay ang iyabang pagka Roma. Kundi ang pagtuo sa nagpuyo sa Roma nga mga Kristiyanos nga gimartir. May bot sa butana. Nakaroon, butana ka nga kinsa may nagtukod sa Iglesia Katolika. Si Kristo. Kung dili si Kristo pagutana. So, iya pa kayo. Sayo pa kung giingon mo? Usmo na akong pangutana, daga nagingon nga ang Romano Catholic Church gitukod ni Kristo. Akong pangutana, kinsang tawhana nga nagsulti nga ang Romano Catholic Church mo'y gitukod ni Kristo. Ang tao, amoy akong gipangita, ang ngalan sa tao, kinsang tawhana. Dili man tawhana. Si Jesus. Kaya ko si Jesus, ikaw Pedro ba to? Huwag ibabaw ni ba to pagkatukuron ko ang akong iglesia. Ang gahom sa impyerno, ang gahom sa kamatayon, ang gahom sa kasalanan, dili makabuntog sa akong iglesia. Kinsa may nagsultihan na, si Kristo. Kinsa may gipagkiksultihan, San Pedro. Yang pagutana, sa tanang mga apostoles, o sa tanang mga magtutukod sa tinuan, kinsa man ang makatudlo nga kana si Iglesia Katolika tinukod na tao. Kinsa tawhana nga dili si Kristo. That is the burden of proof. Those who are doubting whether that Catholic Church was only founded by man like us or Christ himself. Way maka-argue ana. Naabagani ni pangutana. Pila man ta ka denomination sa kalibutan? Daghan, 31,000. Pero nag-ingon ang kasaysayan sa panahon. Only the Catholic Church among so many churches today. Only the Catholic Church whose origin can be traced back to the time of the apostles. Binisayon ta na. Sa tanang mga tinuan, ngan nila, pero dili kinahanglan na to kay basig mayubo sila. Iglesia Katolika ra ang makaganit balik sa igsinugdan panahon ni Kristo. The only church whose origin can be traced back to the time of apostles. Wala yun. Palita. Panilit niya hatid ang pidaot. Ang ngayon na to o Reformation Church kay Martin Luther. Nasaan na matukod? 1541. So, karon niya sila naghang kayo. Iatras no sila. Sinugdanan, kung maabot pa sa panahon ni Kristo, muhunong ginas 1541. Saksi niyo ba? 1832. O, imo ni ipiatras. Kunong ginas sila sa 1832. Pero ang Iglesia Katolika, hakikan karon mula ho sa ginas 33, panahon ni Kristo. O kunya, kana gi matudaan sa mga tinunan sa mga apostoles. Palitan kana si Linus. Tinunan ba na ni Kristo? Pagkamatay ni Pedro, siya may nipuli. Mabasa sa Biblia na. 2 Timoteo 4:21 nga ni Linus. Pero kining libro ha, ako ning gipalit dugay na kayo. Dili man ni Catholic Bible. Ang nagsuwat inius sa kabantugan nga historian, protestante, biblical Bible scholar. Niya din nga pagkamatay ni San Pedro, ang nipuli si Linus. Tuig 67. Ya, namatay si Linus. Pag sugod ni Pedro, anyo 23. Namatay siya sa tuig 67. Patay siya. Puli de Linus. Tuig 67. Namatay siya sa 68. Puli de Cletus. Dahil Pulis Clemente. Hantod karon. Ang gingadlan na itong succession from Peter to Paul, atong papaliw 14, may atos itong papakaroon, mawa ganay bugto, hindi lang simbahan ang naanak. Wala. Busa, pangutanda ni mo, kinsa magtawanan nagtukod sa Iglesia Katolika nga dili is Kristo. Di ka kakita. Kaya mo man natukurag tao parehan nato.
Ang pagkutan na hinoon, balik ka na nimo. Kung dili si Kristo ang nagtukod si Iglesia Katolika, abikin sa matawahan ang nagtukod. Nga dili si Kristo. Mawitaw ka na, nangutana ko ni mo, Bradshaw, kay mas kamo man naay katungod sa pagtubag ani. Dili ako ang naay katungod. Mawitaw nang nangita ko, kay dagang nag-claim nga ang Romano Katoliko gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Mao na ang tao nga nagsulti og kinsa ang nagtukod, mao na akong gipangita kinsa. Nanimong gikutlo ang Mateo 16:18. Ngayon, ikaw Pedro, pagatukuron ko ang akong iglesia. Anang nga bersikulo Bradshaw? Wa nganli unsa nga iglesia. Gani sa 24 ka buok nagdag Roman Catholic, nagdag Catholic Church, gibasig po nila nga sila gikan sa kang Ginoong Hesukristo gitukod. Karon sa kadagan sa 24 ka buok Catholic Church sa gawa sa Roman Catholic Church. 24 ka buok Catholic Church tumala sa istorya. Ila gisandig yapon sa Mateo 16:18. Mao nang nangutana ko kay dagang nag-claim ani kinsang tawhana ang nagsulti nga ang Romano Katoliko mao gyud gitukod sa atong Ginoo. Kay dagang mami-claim. Klaro man kayo ang denitsyon of the Catholic Church. Ha? Klaro kayo ang kinaiya kahimtang sa iyang pagka-iglesia na dihanas panahon 33. Wa may simbahan nga matudlo nimo. Di umiyos la kami Romana kuan sa mi. Naino na to nga Iglesia Romana Celestial. Pero dili sa maganid balik panahon sa anyo 33. Pero naman tayo succession of the popes. Okay sa may sunod San Pedro. Doon na ba tayo mabasa? Dili may konti liwa ko kabasa na. Pero naas history. Naas Biblia na mention na si Linus. 2 Timoteo 4:21. Gisutan niya nga. O kining libro ha, usa ka Protestant scholar ang nagsuwat nga di agad ang kumpleto. Pagkamatay ni San Pedro kay San Nipule, Linus, tuig 67. Pagkamatay ni Linus kay San Nipule, Clitos. Pagkamatay ni Clitos kay San Nipule, Clemente. Hangtod karon. Wa mo na ebidensya nga very candid that the only church that existed during the time of Christ. These are the succession of the popes. Waban. Oh, doon na ba kay argumento nga man ni Pedro wala na ang simbahan? Di ka kate sulti nila kay kani scholar man na siya. Nagtuon ni siya may sa history of the world, history of the Bible. Ni confirm siya nga the succession from Peter, Linus, Cletus, Clemente, Silvestre, Dioscoro, etc. Way bugtok. Mo na pruiba nga bisag di pa na nimo nganlan mailhan nimo. Oh, kumuna nga kumungutan na gani ka kinsa sultihan talaga nga mo Kristo in view of the fact of the succession of the apostles. Umingon ka, dili, busa ako na sa mangutana nimo. Kung dili si Kristo kitsa man ayaw ko gihinaga, ayaw ko pangutana kay wa ko labot na. No. When you engage of truth, you do not hide the truth. Minasya pa. Kung ikaw makiglantugi para sa kamaturan, ayaw tipigi ang kamaturan kani mo nga dili si Kristo. Busa nagtuo mi nga dunay hibaw nimo dili si Kristo. O kwa, then ang gingan na nato the weight ang ibukaton sa kamaturan na sa Iglesia Katolika. Kaya na may succession. Usbon ako. Diha man tayo magsukod sa imong gikot nga verse sa Mateo 16:18. Na mingon ka nga si Jesucristo mingon kang Pedro nga ikaw Pedro ibabaw ni bato pagkatukuron ko akong iglesia karon. Bisa ki-consider nato nga si Pedro naabot sa Roma. Asa nato mabasa sa history nga si Pedro mingon nga ang Roman Catholic Church gitukod ni Jesucristo. Wa man mo klima na nga si Pedro may musulti nga kining Iglesia Katolika tinukod ni Kristo. Di ang akong principle of truth succession. Kailan mangutan na tag succession balita kasi may una na tong presidente sa Pilipinas. So gata na ikaduha, na ikatulo, na ikaupat. So that means the succession proves that our government is democratic because doon na eleksyon. So mo na kakaingon ni mo nga Pedro ibabasultihon nga ang gatukod sa Iglesia Katolika mo si Kristo.
ginganan na siya unprecedented, wa na to pabuta nga mo na ipangutana. Ngano kay na may prueba. Oh, ang prueba di succession. Oh, no, human ni Cristo, bisaman. Pedro, human ni Pedro, Clinos, Clitus, Clemente, Silvestre, hangtod karon. Mo na ginganlan na to proof of the continuity of the church. Dili na ka makapagutana ningos Kristo ako nagtukod na. Kay sunod man sa linya siyang gitukod kinsa ni sunod kay di mo siya ang kanghaan sa impierno dili makabuntog sa kong iglesia sa mga panglutos ug patay ang akong simbahan mo padayon. Ngano makakmas Kristo din na mahitabo na sa Mateo 28:20. Ningon si Kristo, ako magauban sa kong iglesia kada adlaw hangtod sa katapusan sa panahon. Wala ka si Kristo butudlo na siya ron na di mo kakita doon kisenso na di Pedro Linos kasi na naiway mo to. That is principle. That is ngayon na to proof of existence of the Catholic Church started from Christ. Who did follow after Peter? Who did follow after Linos? Wala siya. Pagin mo ka, literal, yung pagkutan ay, kutuganon, ginamas Pedro, ayaw, wala kayo naglana. Because of the succession proves nga ang Iglesia Katolika karon 2026, mag-andin pa na mo ang San Pedro. Pero kanang bang relihiyon? O, kalibutan ang talasaksi ni Jehovah. O, karon niya, isipog, abot pa sa 1832. Punog sila niya. Okay. Kayo, Sa dili pa ato sa tagaan ang aban og higayon kay gitubag naman tong pangutanaha. Nya sa dili pa ato sa acknowledge ang tanan nga naminaw karon labi na sa ato makaigsunan kanunay nagsunod sa atong programa Sister Lady Cabilona, Will Cabilona, nya Brad Nicole Cabulnelas, si Brad Gunser, si Armand Fernandez o uban pa nga atong makaigsunan nga naminaw karon sa Kabisayan ng Mindanao. Na may laing mangutana brother Sok, siya si Rodolfo Rode Motorola. Mayang gabi, Brother Sob. Oh, ma. Kining ako, wala na ingon nga nagkutlo kong teksto. Kaya kining akong ipangutana nimo bahin ni sa Law of Nature, Karma is Real. Naibis ko ini tungkol kay environmentalism ko. Ang akong buti pasabot, kung naa ba ni mabasa sa Biblia, Law of Nature, Karma is Real. Kung unsa nga ni kuno ang imong gibuhat, ngadto sa mga butang, nga dili angay nimo untang buhaton, kay another form of nature, o di ba, pagguba sa kinayahan, musumbalik ni sa imo kung unsay mahitabo sa kinayahan mauna nga mo ni tinubdan siguro sa nanghitabo na toron nga dagko na kayong mga super bagyo na nga niabot busa nakaingon ko nga mao naman siguro ni gitig tawag nga karma sa ato pa ang karma is real, divine justice ang ni judge dai ini divine pues kini lang ako pangutana. kanang imong pangutana, matupag gina sa Biblia. Ang una mo ng divine law. Sa divine laws, ang Diyos kiyot mo nagpatik, pinagi siyang tudlo, sa napulo kasugo. Nga lang ng divine laws, kay what ay katudlo nga tao. Nga mo yung nagsugod paghatag sa napulo kasugo. It was Christ. Siya naghatag in the person of His Father. Asa na itong mabasa na sa Exodus nga gisugo niya si Moises sa pagdawat sa papan nga bato nga bato pagikulit sa tudlo sa Ginoo ang napo kasugo mo na nga lang divine law kanang imong gihisgutan nga law of nature di ba okay na para sa Biblia na sa sulat San Pablo sa Roma kapitulo 2 versikulo 12 13 hangtod 14 Masay pong San Pedro, may buong ka. Nga kanang mga naas kalasangan nga wagib ka eskwela. Mga lalaki, mga babae. Mapagay na sinina ng uban. Pero kanila, may buong ka, kay dunay balaod ng ilang gitamon. Palitan pagpatay tao, hibaw silang daw tana. Pagsukol sa ginikanan, hibaw silang daw tana. Pagpanglugos,
So sa kababae, naibawas lang daw na. Ila sa nagidili. Pero wa sila tudluis na po kasugo. Mo nang gingan the law of nature. Nga sa ato pa, gipatik sa des Ginoo ang iyang balaod, dili sa papan nga bato, diyan na sa kalagstaw. Mabasa na sa Roma, suhat San Pablo, Kapitulo 2, unya versikulo 12 nga unahan. Gisulat sa Dios ang balaod sa kinaiyahan diha sa kasing-kasing sa tao. Mo nga na nimo the law of nature, balaod sa kinaiyahan. Wa may nagtudlo nila. Way eskwelahan dito. Bukid man, lasang man, pero hibawas balaod. Okay? Okay, follow up. Follow up, brother? Okay ba? Kuan man gud kining law of nature nga akong gibasihan tungod kay environmentalism ko. Kuan man gud kanang kang manghitabo diri sa atong kalibutan nga nagkinahanglan naman gani nga mo abot na untang Ginoo tungod kay sa kadaghan sa atong problema. Dugay na nga panahon gitagna ang Ginoo nga mo abot pero wala man mo abot pa siya. Busa nakaingon ko sa una kita lang sigurong tao mo imuhimo ining sulbad kung unsay problema nato din sa environment kay wala pa may Ginoo. Kanay mo una-una nga may nangubalik ang Ginoo. Gisuwat as Biblia. Nasa ikaduhang suwat San Pedro 3, versikulo 9. Sibong ni Jesus, pinagi ni San Pedro. Nga kanudugay makamubalik Ginoo aron paghukom. Sibong Ginoo, ako andam sa pagbalik aron paghukom. Pero ako ninggi angan-angan. Akong gipugnan akong kugalingon kay daghan pa kay makasasala. Buot ako nga ako makatudlo pinagi kaninyo kita sa kasuguan sa Dios. Wala nga dunay kasuguan ng Dios. Kay ang tao mo basal sa kasuguan sa Dios, wa gigubat. Ano man? Kay na may gisugo ni Kristo na San Mateo 5, 34 nga to sa 44 sa ipong San Pedro. Ni Jesus. Ningon na ito Ginoo. Mauni ang akong sugo. Dili ni inyong sugo. Nga kung doon ay makasa ninyo, pasaylua. Aron dili mukatay ang kasamok o pinatyanay. Kung doon ay tao nga dautan og buhat, bato kanimo, baslig buhat nga mayo. Pasilu ang imong makaway. Muna, nga kung ang atong mga dagko sa nason, basa ni anak, nga makahimo tagpasaylo, kung doon ay kasaypanan nga ilang nahimo ka na to, atong pasaylo. Ang atong gubat karon sa nitabo, si Presidente Trump sa Amerika. Iya mang na paminaw, iyang nasaksihan ang mga Amerikano gipamatay sa karapit laing dapit. Dito sa Iraq doon ay mga Amerikano nakadaog sa bidding, trabaho sila dito, gipamatay. Ingon si Trump, dili na ni mahimo ang mga Amerikano pasyon. Amo sa ning pailhon ning nga tawo nagpatay, baslan ta ni. Grabe sa niyang baos. Grabe. Ang kahimanan sa Amerika sa pagpusil sa katao. Isang saan magtago, makita nila sa ilang kahimanan o sa ilang mga ginganan. Mo ng Amerika, yung sa nitabo, ni haling pagayo ang gubat. Nanay nagunahon sa Russia, manan may gubat sa Russia, Ukraine, ilang kontra, China, ang Amerika, ang Israel. Anay gubat yun karon pero magampo lang tayo nasa Salmos 46:9 sa pong Ginoo, ako ray makapahunong sa gubat. Ang Dios ray miingon nga siya ray makapahunong sa gubat. Unsaon nato ampo tas Ginoo nga mo ugdaw na ang kayo sa gubat. Dili na ta ng panimahos, paslag na utan. Kay kabasa pa ta si atong presidente sa Amerika nga pasilua kung doon ay nakasa. Kanya, kung doon ay mga dautan nga gihimo, paslig maayo. Away gubat. Yung kanasang tao nga, mupatay na ito, mupatay sa mga malinawon nga tao, mahadlok na sila pagpagkasa. Kay balaod, nabagay balaod. Ni international law, doon ay national law, doon ay local laws. O sa
Mo na nga kita gigamhan og balaod. Busa labor sa na balaod sa Dios. Mo na kinahanglan may bawta sa napo kasugo. Kay naa diya ang balaod sa Ginoo. Dili ka magbaton og laing Dios. Kanang mga Dios ayo anak. Nino mo gamito ng ngalan sa Dios pasipala ikaduha. Ikatuo pagbalaan sa ikpapahulay. Kaupat dili ka atahurang imong ginikana. Kalima, dili ka magpatay. Una, ginidan dito sa Ginoo pagpatay. Ikaw nom, dili ka maghimog malaway, di ka manapaw. Ikaw nom, kapito, dili ka mahawat. Ikawalo, di ka magbakak. Ikasiyam, di ka maibog sa asawa si may sikitaw. Ikanapo, di ka maibog sa mga butang o manggad sa sikitaw. Napo, kasugo na anak, dili ka magpatay. Paslig maayo ang tao nga dautan. Kay maghilis na iyang kasilag nimo. Sa ito padili na mo sumpay-sumpay magpadayon ng gubat. Kay nagkudlo naman, ihunong naman tungod sa atong pagpasaylo. Mo na ginaglan na ito, basta ta sa pulong sa Diyos. Basta ta sa balaang sugo sa Diyos. Kaya naagad yan tanan. Aron dili ta magkasa, magmalinaw na kalibutan. Ang salamat niya, doon na kay pangutana, Brad. Niya ilayan mangutana, siya si Brother Abloy. So, atong paminawon si Brother Abloy. Mahing gabi, Brajok. Mahing gabi, Brading. Brajok. Ako pangutan na, Brajok, nga ato maning gilitok di sa Santos nga Rosario, Brajok. Kaning nagatuo ako sa Diyos nga magahom sa tanan. Naabatay bersikulo ani Brajok sa Biblia. Unya, ay kaduha akong pangutan na kaning asa mabasa sa bersikulo, Brajok, nga ikaupat nga misteryo sa himaya, Brajok. Ang nga misaka ang atong mahal na Birhen Maria sa langit. Dapat tayo bersikulo ani Brajok, palihog ano ka ni Brajok. So, bayo kayo ang pangutana. Nga, kanang giningan lang na to the assumption of Mary to heaven. Dili takabasag litra por litra, anak. Pero na sa Salmo 138. Kanang yun ikaw o Ginoo, si Jesus na, bangon. Pauli og balik sa imong puyanan. Og dili kay ikaw ra, kundi ang sudlanan sa imong kahimtang. Kinsa may sudlanan ni Kristo pagkaniya sa kalibutan. Natao siya gikan ni Maria sa lalang Espiritu Santo. Si Jesus, anak sa Diyos sa iyang pagka-Diyos, anak ni Maria sa iyang pagkatao. So, mo na. Nga, ana sa balaang kasulatan, nga nainasuat. Salmo 138, nga ang atong Ginoong Kristo giagda sa Espiritu Santo, nga bangon, pauli sa imong puhulayanan. Si Kristo mo yung pasabutan ng Ginoo. Pero ningon man, dili kay ikaw ra ang arka sa imong kalikon. Isa man ang arka sa kalikon, si Santa Maria. Pero wala yung handling Maria. Pero mo na katumanan. Salmo 138. Ya, versikulo 7. Okay. So, mauna nga, ito bags pangutana. Pero dili ni mo babasa litra por litra. Kaya mo man ang simbahan, gipilian sa Ginoo, sa pagpasabot sa pulong sa Diyos, siya mo yung paibaw. Pero ang aktual na hitabo, pagpauli ni San Santo Tomas sa ilang pagsangyaw, pagpauli nila, nakita ang Santa Maria, lipay kay sila, idung, sunagdagan sila o kuyog siya kauban, pero samtang magaduol sila, magkalayo ang mga birhen. O sa nihunong na lang siya, sa mani pagkaunsaan, dagan tagay maduol, malayo na siya. O nakita nila, nga gisapwang sa panganod ang mga birhen, o gipasaka nga tuslang. Muna ang actual incidents happen that Mary assumed to heaven by the power of God. Ora, pero mabasa ba na litra por litra? Dili. Kay tradisyon man na. Pero sa Biblia na ay gipahagaw. Saka, ino na to pasumpingay. Nga may tungod kang Kristo nga mubangon gikas sa kamatayon, mupauli siyang balay puyanan ang langit. Kanya, dili lang kay siyara ang arka siyang kaligon. Meaning, ang sudlanan ni Jesus siyang pagkatao. Wala si Maria. Nga, kini siya pasaka sa langit. Okay. Dagang salamat. Nakay follow up, Brother Abloy. So, ato paminawon si Brother Abloy. Mahing gabi, pag-usap, Brajok, no? Nang naman tayo mabasa dia
Brad Joke, no, sa kuan, Mateo 6:9 adto sa 13 katong amahana mo. Unya kaning nagatuo Brad Joke ba? Nagatuo ako sa Dios nga magahom sa tanan, magbubuhat sa langit. Nabatay bersikulo ani Brad Joke. Mo ni ikaduha na kong buhutana. Sa tinagsa-tagsa nga balaod, naa. Pero nga, basahon ni mo nga sura ka linya, ang 10 Commandments, dili ni mo mabasa itong Apostles' Creed ng ibang kisutan, di ba? Kanang Apostles' Creed book sabot, mga apostoles 12 ka buok, nagtampo usag-usa. Sa kada linya, ay usa ka apostol nga nagtampo, na 12 man sila. Muna 12 katampo sa 12 ka apostoles. Muna nga lang the Apostles' Creed. Sa ato pa, gikan gina sa mga apostoles. Muna nga, ato ba na basahon litra por litra, dili na. Pero kung basahon ni mo ni tagsa-tagsa, naa ni isbala ang kasulatan. Dili gilaray nga usara ka linya. Oh, Dok. Daghang salamat Brother Sok sa dili pa ato sa acknowledge ang tanan nga naminaw ron labi na si Brad Arman, Fernandez, si Brad Joseph Bacalso sa Kandulawan o uban pa. So niyamang bantugang debatidor sa siyudad sa Sugbo atong paminawon si EYD kon si Efren de la Peña. Yep. Salamat iyo, Brad Aling Bacalso sa ligdong botan nga si Daily Minister. Uni Brad Sok Fernandez ang Grandmaster sa Apologetics. Ang akong premise, Brad Sok, sa Catechism of the Catholic Church number 86. Yet the magisterium is not superior to the Word of God, but it is servant. Sa ito, pasabot nga ang Word of God labaw sa Pope and the College of the Bishop Magisterium number 100 sa Catechism of the Catholic Church. Karon, nasulat ba na sa balaang kasulatan, Brad Sok? Roma 1:23, Word of God, nga ang Diyos dili mamatay. 1 Timoteo 6:16, o 1 Timoteo 1:17, God is immortal. So, kaning Diyos nga namatay, Brad Sok, matod ba nila, usa ka literal, di ba sumpaki na sa Word of God? Unya, usam, ilang ang gibalay, Brad Sok, sayop yun ang CFD original, kay gipahayag sa CBCP, God died literal. Ako pangutana, Brad Sok, nakawa mo sila ka-produce og official statement sa CBCP ang God died literal official doctrine. Pangutana, namakak ba ni ang mga grupo sa God died literal? Wala ko tubag, Brad Sok. Kanang gingon nga God died literal. Dili gina mabasa sa Biblia. Ikas Genesis hangtod sa Revelation ni kakabasa na nga God died literal. Because that is contradiction to the very nature of God. God is spirit. And the spirit of God cannot die. Kung sa kung nag-isulti sa Biblia, nasa Juan 4:24, ang Diyos espiritu o ang espiritu dili mamatay. So, di modo, diha kang Kristo atong hibawan nga si Kristo Diyos nga nagpakatao. Doon na siya kahimtang sa pagka-Diyos, doon na siya kahimtang sa pagkatao. O sa Council of Trine Catechism, page 42-44, ingo dito, doon ay duha ka kahimtang nga daan ni Kristo, ipainumdom. Doon ay duha ka kahimtang nga daan ni Kristo, na kahimtang niyang dili mamatay, o na kahimtang niyang mamatay. Sa may sabutana, ngayon kahimtang sa pagka-Diyos, dili man na mamatay. Na may mabasa sa Biblia, San Juan 12:34. Ang mga magbabalaod, nahibaw sa balaod sa Diyos. Kami nahibaw sa balaod nga ang Kristo magpabiling buhi, dili mamatay. O si? Doon na kahimtang ni Kristo dili mamatay. Muna iyang pagka-Diyos. Kaya mamatay ang Diyos. Pero siyang pagkatao, namatay siya. Mana, wa magpasabot nga dihang namatay iyang pagkatao, naapil po pagkamatay iyang pagka-Diyos. No. Kaya klaro kayo ang mga pulong sa balaang kasulatan. 1 Pedro 3:98. Niyos Pedro, si Kristo namatay siyang tawhanong kinaiya, pero buhi sa Espiritu. So klaro na, kung siya namatay ni Kristo, iya tawhanong kinaiya. Mao sa gisulti ni Kristo, nasa Juan 8:40.
Nagdanag armas sa mga Hudiyo kay patyon siya. Ni Jesus Kristo, naibaw ko, ganianihin ka mo, pagpatay sa akong pagkatao. So, gitugan ni Kristo, mahimong patyon ko ninyo, ang ako rin pagkatao. Kanya sa San Juan 2, niyo siya, akong banhaon ang akong lawas nga namatay. O namatay ang pagka-Diyos ni Kristo, kaya siya pa yung banhaw. Muna, ang namatay ni Kristo, ang iyang pagkatao. Ang iyang pagka-Diyos, magpabilin nga di mamatay. Si Santo Tomas de Aquino, ang labing hataas o kaalam sa teolohiya, dogmatika. Niyo siya, we believe that Christ died on the cross. But only his human nature that died. Because being God, he cannot die. Santo Tomas na, bantugan nga, teologos tibo kalibutan, tibo panahon. Diyo siya mituutang as Kristo gilansag sa cross namatay. Pero ang iyang pagkatao mo'y namatay. Ang iyang pagkatao lamang namatay. Kaya ang iyang pagka-Diyos nili na mamatay. Yan, masupak ta ng mga theologian nga grabe kay kaibaw. Basta, ingon ba ito San Agustin, if any person, even he has the authority, but he commits error, we should not abide with him. Sabi ni siya pa, isa ka tao na nakugrang ko simbahan, pero magtudlo nagsayop, dili ta ngay musunod kaniya kung magtudlo siya sayop. Wala. Wala gisulti sa mga bantugang Santo San Agustin. Wala kakita, mo tamudta. Labi na sa dogma. Because a dogma is a statement, official statement of the church, presented by the Pope, and that very statement has the foundation upon the scripture. Sabi niya, Papa, makapadayag og dogma. Pero why dogma, nga wa gini pasukat sa Biblia. Manabalik tas pagutana ni Brad Efren de la Peña, nga gusto ba na nga God died literal? No! Di ka kabasa sa Biblia na. You cannot find a line of the Bible that states that God died literally. Di ka kabasa na. Ug mao na ang gingon sa Catechism of the Catholic Church. Nga kuno na mga pagtulunan, opisyal nga pagtulunan, nga matawag nato og pagtulunan nga angay na dawaton. Kinahanglan doon na isukaranan sa Biblia. Ug mao sa nandugba. Doon is Quran sa Biblia. Bingo tag God died literal. Nabay dugma na. Wa. Nabay mabasa sa Biblia literally nga namatay ang Diyos. Wa. Di mo do, di ta mo dawat, anak. Namatay ang Kristo, diya siyang pagkatao. Sa City Palabras, di ba? Namatay mabasa. Consumatum est. Sudo nga, nagdungilo na ang uo ni Sos. Patay na ang Diyos. Pero, buot sa matara, patay ang Diyos sa iyang pagkatao, kay iyang pagka-Diyos, dili man mamatay. Aron pagpahatag na itong pag-ila sa pagbati unsa kadako sa gugmas Ginoo, ang iyang pagkatao, gisamad-samaran o gipatay, tungod lamang. Na doon ay dugo ang muagas, kay way dugo ang muagas, di ta mapasaylo. Ang Diyos, Espiritu man, way dugo. Hebreo 9:22. Pa ni San Pablo, without the shedding of blood, there is no forgiveness. Kung way pagpaaga sa dugo, way pasaylo sa sala. Muna nga doon ay Kristo, nga doon ay iyang pagkatao. Doon ay dugo, nga muluwas, mutubos ka na to, kay naa sa diha, ang presensya sa Diyos. Pero wa maunsa, wa mapil pagkamatay. Kay siya, Diyos man, ang Diyos di man mamatay. Daghang salamat Brother Sok sa imong patinaw sa pangutana, pero doon na pa man tingari follow up si Brother YD. So atong paminawon si Brad Rini tayo di nga doon na say pangutana. So atong paminawon si Brad Rini tayo. Daghang salamat Brad Aling Bagalso. O salamat kayo sa mga bulawanong tubag ni atong amahan sa pagtuong Katoliko si Brother Sok Fernandez. Ug salamat usab sa tanan nga naminaw karon. Agi follow up sa pangutana ni Brother YD. Ningon man ang atong Ginoo, ang anak walay nahimo sa iyang kaugalingon. Kunon sa gibuhat sa anak, gibuhat usab sa amahan. Ang amahan ug ako usara. Usara sila sa ilang gibuhat.
kung unsa ang kaniyang amahan, mausap ako. San Juan, Kapitulo 15, versikulo 16, ang tanan nga iya samahan, akuha. O ang tanang akuha, iya samahan. So nagkayusa sila, dili lamang sa pulong, kundi sa buhat. Matot pa kuno sa ato mga igsoon, nga anaa sa side nga ang Diyos literal nga namatay. Tungod nining maong tekstuha. Unsa ginigibuhat sa amahan nasa San Juan 5, mao sa gibuhat sa anak. Ang gibuhat sa anak mao sa gibuhat sa amahan. Karon makakatawa nga pangutana Bretsok, pero murag seryoso ni alang sa pagtubag. Ila magigamit ang sa pagpalansang ni Kristo. Sa dihang gilansang na si Kristo dito sa krus, nya usar man ka sila sa buhat, ug usar man ka sila sa pulong. Sa pagpalansang ni Kristo sa krus, dito ba sa pangamahan na lansang. Mao na pangutana Bretsok. Salamat kayo, Brother Rene. Ang Diyos naman, bisag asang dapit. Being God, He is everywhere. And He remains His nature, being God, is Spirit. Kung ang paglansang ni Kristo diya sa cross, dito ba ang Diyos naman? Dito. Pero wala siya ma-appeal pagkalansang kay Diyos mo na siya. Espiritu mo na. Espiritu pareho hangin, dili gid hangin. Ipasa ng hangin, nabay maigo na to. Usila ng hangin, nabay maigo. Kung ang pagka-Diyos ni Kristo, ingon ni anak. Nanas Colossus 2:9. The fullness of Godhead dwells in Christ bodily. Sabi ni siya, anak, ang tibuok pagka-Diyos naa sa lawas ni Kristo. Mao na nga, diya siyang kamatayon sa cross, gilansag sa cross, na ay dili mamatay. Mao nang iyang pagka-Diyos. Kay atong basahan Biblia, may nalang palaon ang human Biblia. Kay ingon man sa Hebrehanon City 24. Si Kristo nagpabiling buhi kay iyang pagka-Diyos nagpadayon man. Ang iyang pagkapare nagpadayon man. Si Kristo nagpabiling buhi kay iyang pagkapare nagpabiling kanunay. Usa ang Hesukristo nagpabiling buhi, klaro nga iyan ang pagka-Diyos. Kaya iyang pagkatao namatay man gyud. Nagabulag man iyang lawas ug kalag mo nang kamatayon sa iyang pagkatao. Busa si Kristo wala moapil apan diha kuyog apan wa moapil sa pagkamatay. Kay God is Spirit and the Spirit of God cannot die. Muna, gilansang si Kristo sa krus. Napil ba pagkalansang ang pagka-Diyos? Namatay ba ang pagka-Diyos? Ang tubag, diha siya, siyang lawas, siyang pagka-Diyos, diha siyang lawas, pero wa mapil sa kamatayon. Nga naman, kaya iya ang pagka-Diyos, di man mamatay. Kaya doon na Diyos mamatay, dili na na Diyos. You are believing a God which is not God. Kung mingo ka, kung ituan nga Diyos mamatay, wa ka magsimbag Diyos. Magsimbag kag Diyos. Kaya ang Diyos, tinuray, dili mamatay. Kung nag-iatog yung patyon, di takapatay. Kinsa mo tayo kapatay? Tawag yawa. Mingon ng yawa eh. Ang magtigtinguwa, ang nagkupot sa kinabuhi, siya, si Jesus, ang tinubdan sa kinabuhi, nagtubos. Pero siya namatay. May pako nga tinubdan sa sala, wa ko mamatay. Yawa na, pagkatawang yawa. Kaya siya mo itinubdan sa kamatayon sa pagpagkasa, pero wa siya mamatay. Si Kristo noon nga tinubdan niya siya pagkasiya, Diyos nga way sinugdanan, way katapusan, namatahin o niya pagka-Diyos. Katawang yawa na. Ginsultuhan na itong Ginoo sa BBI siya wa. Kaya siya nga tinubdan sa kamatayon, hinubdan sa kamatayon, wa mamatay. Ang Kristo hinoon nga mo'y tinubdan sa kinabuhi, namatay noon niya pagka-Diyos. Tinoon namatay niya pagkatao, not His being God. Ug naana sa Biblia, klaro na. 1 Timoteo 1:17, ikaw Diyos, buhi kanunay. Ikaw Diyos, manag-amuma kanamo. Ikaw Diyos, gamhanan. Ikaw Diyos, Espiritu. Ikaw Diyos, dili mamatay. Na 1 Timoteo 1:17. Namas Biblia. 2 Corinto 3:17. Si Kristo na ikahimtang sa pag-espiritu, na ikahimtang sa pagkatao. So kanang iyang pagka-espiritu, di na mamatay.
Kaya di, parang kong hangin, digbasa ko ng hangin. Pero dili na sabtol nga ang hangin, espiritu na. Wa mo na sa labutan. Wa ikabubot ang gawas nun ang langit. Okay. Di amay follow up ni Brad Rining rini tayong brother so katong paminahon. Salamat, Brad Sok. Nya, nindot masag ang ilang side nga daw isakto sa sila, Brad Sok. Inaama sa teksto ang ilang baruganan. Sa San Mateo, Kapitulo 27, versikulo 1, nangingo mo sa Mateo nga, buot sa mga Hudiyo, ug naplano mga Hudiyo nga, patyon si Kristo. So, ang tuyo nilang patyon, mao ang lawas ni Kristo. Kaya wa mo sila mo to nga si Kristo Diyos. Pero si Kristo, nasa San Juan Kapitulo 10, versikulo 18, ningon siya, walay si bisang kinsang makapatay kanako. Magpakamatay ako sa kagulingong kong kabubuton. So, ang tuyo sa mga Hudiyo, ang iyang lawas, siya nga nakita nila sa iyang bagamao, mo ituyo nila nga patyon. Pero wa sila kibao nga ang iyang pagka-Diyos naa niya. Mamoy wa nila katuwi. Namni, pag-ingon sa Ginoo, walay si bising kinsang makapatay kanako. So, sa 1 Pedro 2:22, si Kristo, wa dyan ay bakak. Sa pag-ingon niya nga, walay si bising kinsang makapatay kanako. Bisan pa siguro patyon ang lawas niya, walay si bisang kinsang makapatay niya. Mahimong ang buti pasabot niya, mao kato ang iyang lawas. Pero kung ato sang sabton, murag sakto sa sila. Kasi si Kristo mo mismo ni sulti. Walay si bising kinsang makapatay kanako. So bisan pag ang iyang lawas, dili mamatay. Labaw na ang iyang pagka-Diyos. Niingon man siya, Bradso, ihalad ko sa kagalingon kong pagbuot ang akong kinabuhi. Kung magisgot din tayo ng kinabuhi, Bradso, apil ba ang lawas diha sa kinabuhi sa tao? Kinabuhi siyang pagka-Diyos, Espiritu, may sinugdan na ku'y katapusan. Pero kinabuhi siyang pagkatao, doon ay sinugdan, doon na siya katapusan, kaya namatay pa siya. Muna nga, kung dili mamatay ang Diyos, may pagpanubos. Tungod na ng Hebreo 9:22, without the shedding of blood, there is no forgiveness. Kung way magpaagas o dugo, way pasaylo sa sa. Muna si Kristo, gipatay sa iya yung pagkatao. Pero dili na maapil pagkamatay niya pagka-Diyos. Matod pa ni Arsobispo Palma, o si Palma ni siya, parehara ko na sa tao, sok. O, namatay ang tao. Sa may namatay niya, iyang lawas. Pero kanang iyang kalag nga espiritu, wa na mamatay. Mausad si Kristo, nga siyang pagkatao, nga mo'y namatay. Pero kanang iyang pagka-Diyos, dili na mamatay. Kaya ang Diyos di man mamatay. Pero pag ngayon na to, nga si Kristo, wa yun mamatay, dili sa namao. Kaya sa iyang pagkatao, namatay mag-yun. Nasa 1 Corinto 15, si Kristo namatay. Si Kristo nabanhaw. Si Kristo balik na. So, muna nga, kinsa, unsa ang namatay, ang unsa, iyan ang lawas. Pero magkaingon si Kristo namatay. Pero ang iyang lawas mo'y namatay. Dili mamatay iyang pagka-Diyos. Muna, klaro kay gisultin sa Tomas na kay na. Matod pa niya, we believe that Christ died on the cross. But only His human nature that died. Because His being God cannot die. Sa Tomas na kay na, bituutang si Kristo gilansang sa cross. O ang namatay diya kaniya, ang iyang pagkatao lamang, ang iyang pagka-Diyos, dili man mamatay. O, period ta diha. Murag mo ganay atong sukdanan sa atong pagtuo, nga doon mabasa sa Biblia, nga ang iyang pagka-Diyos, dili mamatay. Juan 8:34, kami na ibawas balaod, nga ang Kristo magpabiling buhi. Pabiling buhi, nga rin pabiling buhi mamatay. Pero ang iyang pagkatao namatay. Balik na San Pablo, si Kristo nagpabiling buhi. Kaya pagkapare, nagpabiling kanunay. So, nagpabiling buhi. Sa buhi niya, mao nang iyang pagka-Diyos. So, mao ginaw. Balik-balik na nga, higit mahimo kay kung matay ang Diyos, ibawa, kung mamatay si Kristo ka Diyos, ibawa mahimo ba siya tabo, patayin tanan.
Nana sa Biblia nga pero ari sa ta sa gisulti sa dugma. Ang dugma ningon, we have the three divine persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. If the Holy Spirit dies, also the Father and the Holy Spirit die. Kung namatay mga Kristo, siya pagka-Diyos, mapil pagkamatay ang Amahan o ang Espiritu Santo, kayo sana man nilang pagka-Diyos. Oh, so adto sa Biblia, kada iyo dito sa Biblia nga, kung galing mamatay ang Diyos, mamatay ang tanan. Mamatay ang tanang mga tanom, mamatay ang tanang mananap, tanang mga isda, ug lakip kitang tao, mga matay tang tanan. Kung galing mamatay ang Diyos. Hindi na mamatay ang Diyos. Kag mamatay pa ang Diyos, patay sa tang tanan. Oh, okay mo na dugma na nga the Father is God, the Holy Spirit is God, the Son is God, but they are not three gods. Only one Godhead. But if Christ died as God, mapil pagkamatay ang Amahan ug ang Espiritu Santo, wala natay Diyos. O mo na kamatuoran, dugma na. Bosa baliktan ni Brother Aling Bagalso. Daghang salamat Brother Sok sa imong patinaw sa pangutana ni Brother Nita yung ug ni Brad Efrain de la Piña Yap. Niya man si Brad balik kuno si Brad Dakay Brother Sok mo ni panglas nga mangutana kay hapit naman atong oras. Salamat Brad Aling. Brad Sok. Last na ning pangutana Brad Sok, ikaduha naman ni niya. Ano kay pangutana Brad Sok ba? Nga ang tao giluwas ni Jesucristo pinaagi sa iyang dugo. Ato man ginanaan di man tong usupak kana gyud kay ang iyang pagaris kalibutan kontrata kamatayon man. So ang tao giluwas pinaagi sa iyang dugoon nga panghitabo. Sa akong pangutana ni Brad Sok, si Kristo tawhanon man iyang lawasnon man siya kay nakapanunod man siya sa unod ni Maria o lawasnon ni Maria. Mao man iyang nakuan kay kanang nakapanunod man siya so tawhanon siya. So akong pangutana ni Brad Sok, human sa iyahang kamatayon, pagbanahan na niya, pagbayaw ngadto sa langit, ang dugo nga anaa sa iyang pagkatawhanon, nadala ba to sa langit Brad Sok? Salamat Brad Sok, mao na po sa pangutana. Oh, kay Kristo Diyos ug taong matuod. Pagkabanhaw niya sa pilakadlaw sa pagkikuban sa mga apostoles, misaka man siya sa langit. So, ang iyang pagka-Diyos, ang iyang pagkatao. So, siyang pagkatao, tinuod nga tao. Doon ay lawas, doon ay unod, doon ay dugo. Pero, dili na matod pa sa Biblia, ang Kristong namatay na banhaw na o dili na gid siya mamatay. Siya nabanhaw na, dili na gid siya mamatay. Siya ang pagkatao. Kay mao lagi mingon mga uban nga kung saan mapagluwas ni Kristong tao la siya, di man makaluwas ang tao. Kung nanubos si Kristo siyang pagkatao, di gid siya kaluwas, kay tao ra man siya. Mas labay ba? Colossus 2:9. The fullness of Godhead dwells in Christ bodily. Sa ito makanang lawas ni Kristo, mabuhi nagpatay ang iyang pagka-Diyos na adiya. Busa di na mabulag. Kung manubos si Kristo siyang pagkatao, ang presensya siyang pagka-Diyos, huwag mabuwag. Busa mahimo niya, isa siyang pagkatao, makaluwas, kayong presensya sa pagka-Diyos, naaman niya kanunay, forever man. Ora, taas Biblia na, Colossus 2:9. Daghang salamat Brother Sok niya. Salamat lang ta sa atong technician din sa DYHP studio nga si Brother Jerome Yap o sa atong technician nga ni Adas Plaza Independencia si Brother Julius Kapatulan. So imo na lang pasalamat Brother Sok. Atong mga pasalamat sa mga nangapil, nag-itsag mga pangutana, nagalalay pangutana, ato silang yukbuan, ato silang pasalamatan. Kanina baga kayong mga tao dili kay masilog mo sa mga batanon sa atong stage din sa Plaza Independencia. Atong pasalamat sa mga kadaguan nato sa gobyerno sa siyudad sa Sugbo, atong Mayor Archibald, Vice Mayor Smenia, atong pasalamatan. Ug mga councilors, salamatan nato kay nagagamit ta sa Plaza Independencia. Daygo nag Dios. Kanya pasalamat ta sa atong mga kaigsuonan sa Talisay nga naminaw ka nato, nagampo kanunay, labi na sa mga dagkong hitabo sa Talisay nga puting grabiha. Thousands of houses lambasted by typhoon, Pino. Muna daghan taong kayong mga
pila na kalibo ka mga tao nga patag-patag og papuyo sa mga eskwelahan, mga basketball courts, ug uban pa. Ya kada adlaw pamahaw paniadto panihapon gipakaon sila. Usa ang uban nakakita ng lugar nga kahiklingan, ang uban wa pagyod, nagpadayon nga atong pagampo, padayon si Sam Gulyas sa pagpangitag mga paagi nga matabangan yun ang tanan nga nakinhanglan. Kutob sa mahimo sa gobyerno sa Talisay, mga councilors, sa vice mayor, Choy Asnan, kunya kay congresswoman, ang Sam Gulyas, nagpadayon sa kinasingkasi nga pagtabang sa mga kabos nga biktima niya itong magalilisan nga gubat. Yung kalilisan nga bagyo. Daghang salamat. May gabi sa balik ta studio DYHP RMN Tatak Cebu. O sa atong manager Atty. Rupil Fernandez Banyo. Ang Diyos